Okay guys, sa pagtanggal nito is kailangan mo lang tanggalin yung dalawang tornilyo dito sa ilalim. Ayan. Ayan, pagkatanggal mo na dito sa bandang kanan, gagamit ka lang ng prying tools para matanggal mo siya kasi medyo masikip yun. Then pag natanggal mo yung sunod-sunod na yan papunta sa kaliwa hanggang sa dashboard, nakaipit lang yan, so kailangan mo na siyang tanggalin. So yun lang, dahan-dahanin mo lang para hindi masira. And meron dyan yung sa hazard na na-connect, tatanggalin mo lang po yun. So yan, once na matanggal mo na siya, ganyan na po ang tsura niya. Ngayon dito sa head unit, tatanggalin mo lang muna kung ano yung naka-cover dyan mismo sa head unit na yan. And pagkatanggal nyo po yan, meron yan dalawang tornilyo. So natanggal ko na dyan yung dalawa, ayun, yung dalawang butas na yun, natanggal ko na yun. So sa likod na lang ng dalawang tornilyo ang kailangan mo dyan tanggalin. So bali apat po yan. Kung meron kayong ganitong electric drill, mas maganda kasi medyo lubog siya. Mahirap gamitan ng ano lang, wrench lang yan. Pero kung may mahaba rin kayo na hindi na kailangan electric drill, sa mahaba na paloob, kaya na po yan. So yun po yung huling tornilyo na kailangan natin tanggalin. Pasensya na po sa dumi kasi galing sa biyahe po yan. Medyo maalikabok. So yan po, huhugutin mo lang siya. Gamit lang tayo ng prying tools dahil medyo sa part na yan, yung kulay puti na yan, kailangan mo siyang hugutin dun. So yan po, pagkahugot, yun na po. Dahan-dahan lang tanggalin yung mga nakakonect po dyan. Ito yung socket na kasama ng Android pag bumili ka. So ang connection nito madali lang naman. So una, hanapin mo yung positive at negative. So para malaman yon, ganito lagi yon, magkasama yon. Itong black yung negative, itong yellow yung positive. At ito naman yung accessory. So yan yung mga kailangan mo na i-connect doon sa likod ng Android mo. Tapos the rest, itong violet saka white. So ito yung left and right. So apat yan. Yan yung na-connect sa speaker mo. Tapos itong kulay pink, ito naman yung sa CCTV, sa back camera mo. Yan, dyan mo naman i-connect. Ito naman yung isa pang accessories na kasama sa Android head unit na mabibili mo. So ito yung insert mo lang yung sa likod, sa bandang dulo to ng likod ng Android mo. Ayan. Tapos ito, kasama rin to sa mabibili mo. Connect mo lang yan. Tapos ito yung nakatap sa kulay pink sa likod ng Android head unit mo. Ayan, pag may nakita kang kulay pink, ito yun sa back camera. Ayan yung kabilang side sa Android head unit. Ayan naman yung kabilang side naman ng back camera. So ito yung papunta na sa likod sa camera kung saan mo i-install sa likod ng yung sasakyan. So pag kukunikin mo lang yung mga connection nila. Ayan. So ito, yan yung dalawa. Ito, connect mo lang to sa positive at negative. Itong isa sa positive din. So pwede siyang magkasama. Iko-connect mo to sa reverse light. Yan, pag naka-reverse ka at may sa connection ng reverse light mo, doon mo siya i-connect para every time na mag-reverse ka, mag-activate yung or mag-on yung camera mo sa likod. So yan, ganyan lang siya kadali. So, bali yan yung connection ng wirings. Yung puti, yan yung old socket. Ito naman yung itim sa baba, yan yung papunta sa Android unit nyo na i-install. So, sa pag-connect po niya, nasa sa inyo na yan kung i-splice nyo siya or isusuksok nyo yung wiring dun sa old socket na kulay puti. I-make sure nyo lang na hindi siya gumagalaw or
secure yung pag-wirings nyo para hindi kayo magkaroon ng problema in the future. So, ayan na po, connected na po yung bagong Android head unit natin. Hindi ko na inakita kung ano yung sounds niya dahil baka makopyright po tayo. So, yun lang po. Kung may tanong kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. Okay. So, yun lang po. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.